Okay, going back, saan tayo nagtapos? Dito sa 4/3. Magdi-divide tayo ng negative 4/3 kay 2. Ang mangyayari dyan, yung division magiging multiplication. Then, we will get the reciprocal of 2. Ito, anong reciprocal ni 2? 1/2. So, magiging, imagine nyo na lang ha, 4/3 times 1/2. Ano? So, 4 times 1, eto may 1/2 dyan. Ano? Kasi reciprocal. 4 times 1 is 4. 3 times 2 is 6. So, mayroon na tayong 4 over 6. Kunin natin yung lowest term ni 4 over 6. Saan natin i-divide? Sa 2. Diba? 4 over 6. 4 divide 2, we have 2. 6 divide 2, we have 3. Kaya mayroon tayo ngayong 2/3. Or yung sinabi ko sa inyo, pwede kayong gumamit ng cross multiplication. Since times 1/2 tayo, pwede nating i-divide si 4 and si 2. So, 4 divide 2, 2. Magiging ano na lang to? 1. Magiging 2 over 3 or 2/3. Then, kapag nakapag-divide na tayo, nakapag-divide na tayo, anong gagawin natin? I-squared na natin yung nakuha natin na 2/3. What is 2 squared? We have 4. 2 times 2, 4. 3 squared, 3 times 3, 9. 4 over 9. Anong gagawin natin? Yung 4 over 9, ito yung magkukomplete dun sa square natin. Para makomplete, we are going to add 4 over 9 sa left. Kung nag-add ka sa left ng 4 over 9, mag-a-add ka rin sa right ng 4 over 9. Ito siya. So, mayroon na tayong trinomial x squared minus 4/3 x plus 4/9 equals negative 1/3 plus 4 over 9. Okay, so adding both sides by 4 over 9. Then, ano sunod natin gagawin? Simplify natin si negative 1/3 plus 4 over 9. Diretso na lang tong nangyari. Wala tayo ditong in. Okay, ano nangyari dito? LCD. Kunin natin ang LCD ni 9 at ni 3. Anong pwedeng mag-divide sa kanilang dalawa? Least common. Multiple. So, yun ay 9. 9 divide 3 ay 3. Times 1, 3. 9 divide 9, 1 times 4 is 1 times 4 is 4. Di ba kanina mayroon tayo ditong negative 3 plus 4. Different signs, subtract. Negative 3 plus 4, we have 1 over 9. Next, may perfect square trinomial na tayo. Ano nga? Ang gagawin natin, ang perfect square trinomial, gagawin natin square of binomial. Kunin natin square root na x squared, x. Ito siya. Then, anong sign sa middle term? Minus, so minus to. Square root ni 4, 2. Square root ni 9 ay 3. I-squared lang natin yan. Then, copy si 1 over 9. After natin makuha ang square of binomial, kailangan makancel alin? Itong squared sa taas. Kaya tayo maglalagay ng radical sign. Kukunin natin ang square root ni left, pati square root ni right, ni 1 over 9. Anong mangyayari dito? Cancel na itong radical, cancel yung squared. Anong natira? X minus 2/3. And what is the square root of 1? 1. Square root of 9, 3. So, we have the square root of 1 over 9 is the positive, negative 1/3. Okay? And, di ba mayroon tayong positive, mayroon tayong negative. Ang gagawin natin, i-equate natin yung ating linear term. Yung isa, ito positive, yung isa ay negative. So, ang mangyayari, ililipat natin si negative 2/3, magiging positive 2/3, i-add natin negative 1/3 plus 2/3, different sign. Since sila ay similar fraction, negative 1/3 at si 2/3, similar fraction, ang mangyayari, numerator lang ang i-add natin. Different sign, negative 1 plus 2, anong sagot? Negative 1 plus 2, we have positive 1. Anong denominator? 3. Ito naman,
1/3, ito magiging negative, magiging positive dito. So, 1/3 plus 2/3, numerator ulit, 1 plus 2, we have 3. 3/3, anong sagot? 1. But therefore, we have the solution set, 1/3 and 1. Ito yung ating factors or the value of x. Ano?